puro pag-aaway kayo ng person mo dahil sa third party. Again guys, no, parang feeling ko kayo yung nilagay sa third party nitong person mo. Nangyayari yon kapag pinipili nila yung other person. Kayo yung ginagawang third party kahit na kayo yung may karapatan sometimes or kayo yung nauna. Pero parang paulit-ulit lang din kayong nag-aaway. Kumbaga lumala na yan. Lumala na yung mga pag-aaway nyo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. By the way guys, ang deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Nandito rin siya sa YouTube mga kapixie. So, if in case hindi pa kayo naka-subscribe sa kanya, mag-subscribe na rin kayo guys. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. May mahal na akong iba. So, for some of you guys, pwedeng merong third party dun sa relationship nyo. O kaya naman, pwedeng ikaw yung third party dun sa relationship. Baka hindi mo alam. Okay? Pero, or pwede rin naman na hindi tao, kundi bagay or sitwasyon yung mahal niya or yung priority niya. Baka mas mahal niya yung trabaho niya, baka mas mahal niya yung goal niya kaysa sa inyo mga kapixie, okay? So, pwedeng mga ganun guys. So, tingnan natin how this story will unfold habang binabasa natin yung spread nyo. Another message guys is wala akong pagkukulang sa iyo. So, para sa kanya, no, ginawa niya ang lahat para sa inyo, para dun sa relationship nyo. Pwedeng feeling ng person mo, hindi na talaga magwo-work yung relationship nyo. And probably yun din yung reason kung bakit naghanap ng iba yung person mo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Depende, iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapixie. Pero at least dun sa kanyang side, sa perspective niya, mga kapixie, wala siyang alam na pagkukulang na ginawa niya sa inyo. Or pwedeng naglilinis-linisan, no? Ang tawag doon, hugas kamay, di ba? Pero syempre kayong dalawa lang yung nakakaalam niyan, guys. So tingnan natin yung last message sa iyo, Aries, ng person mo. Gusto kitang makita, no? Parang if ever na hindi pa kayo nakikita, or let's say for example, baka matagal na kayong walang contact nitong person mo, baka matagal na kayong hiwalay ng person mo, baka matagal na siyang sumama dito sa third party na to, and para sa kanya hindi naman siya guilty. So maaaring may mga reason siya kung bakit gusto kanyang makita. Pwedeng gusto niyang makita kung okay ka ba sa buhay mo, na wala siya, na hindi siya bahagi ng buhay mo. Or pwede rin kasi na gusto niyang ma-realize kung mahal ka pa ba niya if ever na magkita ulit kayo. Sometimes ganun no? Pag matagal nang hindi nagkikita, tas biglang nagkita ulit, nagka-communication, ganyan. Parang may spark Di ba? Comment down below guys if na-resonate kayo. Pero I'm sensing na parang parang itong person na to, parang gusto niya magkaroon ng clarity. Pwedeng ini-stalk na kayo nitong person mo guys, kahit na hindi pa kayo nagkikita ng personal. Yung iba sa inyo pwedeng hiwalay na kayo nito. Or no contact. Kung no contact kayo guys, parang ini-stalk ka din ng person mo. Nakikibalita, ganyan. Kunwari, hindi kanya kinokontak, pero
kapag ka siya na lang mag-isa, ini-stalk nito yung profile mo sa social media, ganyan, siguro nag-check ng update sa inyo or whatever mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate yan sa inyo. Tingnan natin guys yung totoong ganap, no? Nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mag-avail na kayo. Sobrang laki ng discount natin bilang mid-year sale. Magbibigay ako ng 20% discount, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para yan sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng third party sa kanilang relasyon. If in case naka-resonate kayo, guys, sobrang ganda ng course. Pwede kayo mag-avail. 30% discount, guys, until June 30 kasi bagong course yan, guys, no? So, samantalahin nyo na habang malaki pa yung discount, mga kapiksi. So, Aries, King of Wands, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung feelings energy. Meron ditong energy ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you mga kapiksi, no, if in case na he, she yung relationship nyo, parang yung iba sa nyo guys, yung reason kung bakit. Because this is a definitely a clear third party situation mga kapiksi, pero parang nakabuntis itong person nyo, no, guys. I mean not all, no, pero yung iba parang ganun, parang yung reason kung bakit pinili niya yung third party kesa sa inyo is because pwedeng nakabuntis siya ng iba. Pwedeng ano guys, parehas kayong hindi sorry, excuse me, nabubulol ako. Parang hindi pa kayo kasal nitong person mo, tapos may nabuntis siyang iba, tapos parang wala siyang choice kundi pakasalan yung other person, mga kapiksi. Parang ganun, okay? Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko binlock nyo na tong person nyo. Parang kayo yung nag-block dun sa person nyo, no? Hindi sila. And parang yun yung reason kung bakit yung person mo parang gusto kanya makita is because parang gusto niya mag-explain sa'yo. Kasi sabi niya nga 'di ba, para sa kanya wala siyang pagkukulang, pero parang ikaw yung nailagay niya sa third party. Nagets niyo ba, mga kapiksi? Pwede rin kasi na yung iba sa inyo baka no label yung relationship niyo before, or baka hindi kayo makapag-commit sa kanya dati, kaya parang nakahanap siya ng iba, tapos yun yung parang nag-commit sa kanya, ganyan, na naging dahilan ng total breakup nyo yung dalawa or total hiwalay nyo dalawa, mga kapiksi. Kasi itong person nyo guys, parang feeling ko, excuse me, if in case na hindi pa kayo nagsasama, parang this person wants a family, no? And parang yung other person or other party yung nakapagbigay sa kanya, nakapag-fulfill ng wish niya. Yung iba sa inyo guys, pwedeng baog din. Sorry. Excuse me for the term. Baka wala kayong kakayahan na magbigay ng anak sa kanya. And baka yun yung hinahanap ng person mo, and baka nakita niya yun sa other person, mga kapiksi. And kaya yun yung pinili niya. Pero ito nga guys, sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo parang ayaw nyo nang makita itong person nyo. Kayo mismo yung maayaw dito sa person na to. Kayo yung nag-block sa kanya, and mas gusto nyo na i-focus yung energy nyo or attention nyo sa sarili nyo, especially sa healing,
sa healing nyo, ganyan. And alam nyo kasi na if in case na mag-contact pa kayo nitong person na to, wala ring pupuntahan kundi pag-aaway lang, mga kapiksi. So, yes. So, this is definitely a clear third party situation, mga kapiksi. Puro pag-aaway kayo ng person mo dahil sa third party. Again, guys, no, parang feeling ko kayo yung nilagay sa third party nitong person mo. Nangyayari yon kapag pinipili nila yung other person. Kayo yung ginagawang third party kahit na kayo yung may karapatan sometimes or kayo yung nauna. Pero parang paulit-ulit lang din kayong nag-aaway. Kumbaga lumala na yan. Lumala na yung mga pag-aaway nyo. Yung iba sa nyo, parang literal na fall out of love na kayo dito sa person na to. And you know your worth, no? Alam nyo kung ano yung mga bagay na deserve nyo. Alam nyo kung worth it pa ba na ipaglaban tong relationship na to. And yung iba sa nyo, parang mas worth it na tumalikod sa relationship kaysa sa ipaglaban. And mas mag-focus sa sarili nyo. Pero ang maganda dito, guys, is parang hindi kayo masyadong nagmumukmok. Kumbaga, yes, naramdaman nyo yung sakit, painful, ganyan, pero not to the extent na nade-depress kayo, kasi sometimes yung mga nakaka-experience ng mga third party situation talagang dahil sa sobrang emotional pain, yung iba talagang nade-depress. Mahirap yun, guys, sobrang hirap. Yung iba gusto nang wakasan yung buhay. Hindi kasi natin masasabi, iba-iba talaga iba-iba kasi ng degree ng sakit, no? Merong iba na tanggap agad, mabilis maka-move on. Merong iba na sobrang sakit kasi parang binigay mo na yung buong buhay mo. So, it's understandable yun, mga kapiksi. Pero kayo, guys, parang pwedeng din, no? Parang meron na rin kayong kutob dati pa, kaya parang at saka hindi ganun kataas yung expectation mo dun sa person mo, kaya kahit na mawala siya, especially kung dahil sa third party, parang okay lang sa inyo. Parang para sa inyo hindi nyo na siya masyadong pag-aaksaya ng luha. Okay? So, yeah. Comment down below. Maganda to, guys, kasi nakikita natin na talagang mahal nyo yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay? You know your worth. And alam mo kung kailan ka iiyak and kailan ka mag-stop sa pag-iyak. So, yeah. If in case naka-resonate kayo, guys, pwede kayo makinig ng Ho'oponopono subliminal natin. Yung mga subliminals pampawala ng third party, o kaya pwede nyo lang itry yung ating bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Okay? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede yung pakinggan. And ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. Love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.